Pilipinas, una sa ating mga balita. Muling aarangkada ngayong weekend ang pag-imprenta ng mga balota matapos nitong muling maantala ngayong araw dahil sa mga serye ng Temporary Restraining Order o TRO na inilalabas ng Korte Suprema. Dahil dito, binabalak ng Commission on Elections o COMELEC na agahan ang filing ng kandidatura upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Narito ang report ni Wina Hesoro. Nakatakdang ipagpatuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections sa darating na Sabado, Enero 25. Ito ay dahil sa muling ipinagpaliban ang pag-iimprenta ng 73 milyong balota dahil naglabas ang Korte Suprema ng panibagong temporary restraining order laban sa diskwalifikasyon ng isang senatorial aspirant. Sa panayam sa 2x2 kay Atty. George Garcia, ang chairman ng COMELEC, sinabi niya ngayong araw sana nakatakdang ipagpatuloy ang pag-iimprenta, ngunit sinadya nilang ipagpaliban muna kung sakaling maihahabol pang TRO ang korte. Pagtitiyak ni Garcia, hindi maaapektuhan ang araw ng eleksyon kahit na 2 linggo ng delay ang ballot printing na target na matapos sa April 14. Samantala, iminungkahi ni Garcia na gawing Hulyo ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na halalan sa halip na Oktubre para may mas panahon na makapagresolba ng kaso ang COMELEC at may panahong makapunta sa Korte Suprema ang mga kandidato. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Talagang bilang pagrespeto, pagkilala, pagtalima, paggalang po sa ating Korte Suprema. Hindi natin pwedeng idikta kung ano po yung panahon at oras sapagkat yan po ay pag-exercise ng kapangyarihan ng hudikatura. Matatandaan na iminungkahi ni election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na dapat nang isama sa mga iimprentahang balota ng COMELEC ang mga dinisqualify na kandidatong may pending na petisyon sa korte. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.